Yan. So, analysis of doubly reinforced beams. So, last time nag-discuss ako about design ng doubly reinforced beams, and kapag design, tatandaan natin, when we are designing yung ating MU, yun ay given. Kapag design. And yung required na kuhanin yung AS and AS prime. Okay, so ganito yung ating pag-design. Now, for analysis, iba siya. So, sa analysis, yung AS and AS prime, ito ay given. And we're now required to calculate the value of MU. Okay, so given na yung bakal. Ngayon, ang concept sa doubly reinforced design, so tatandaan nyo, meron tayong gagawin ditong formula, which is ito. Di ba meron tayong area na subject sa compression, yung sa concrete, so ito yon. So, ito yung compression natin na nakakoncentrate sa centroid, so this is your C. And then, due to these reinforcements, itong mga reinforcement natin dito, magkakaroon tayo dyan ng another force, which is yung tinatawag natin na CS. Okay, so lagyan ko na lang to ng C, para siya ay compression due to concrete, at saka yung CS for compression steel natin or steel reinforcement. And then dito meron tayong tension, Okay, so distance mula dito sa top papunta dito sa centroid nung compression, dun sa concrete natin, ito yung Y bar natin. Or kapag rectangle siya, yan ay equal sa A over 2. Okay, so yung Y bar ay equal sa A over 2 kapag rectangle. And then itong distance na to, ito yung ating T prime. Okay, so distance from extreme compression fiber to the centroid of compression reinforcement. Then dito naman yung common lang din yung na-discuss na natin last time, yung T at saka yung D sub T. Now, the distance between CC and T, ito ay T minus Y bar, or pag rectangle, ito ay T minus sa A over 2. And then, ang distance naman ito between CS and yung ating tension, ito ay T minus D prime. Yan. So, dito sa unang distance na to, ito yung dito natin mapoproduce yung ating MN1. And dito naman sa padalawa, itong CS at saka yung T, dito naman natin mapoproduce yung ating MN2. So, dito natin mapoproduce yung ating MN2. Okay, so para ma-analyze natin yung beam, you can just get the summation of Fx dito sa stress diagram natin. Okay, so sa stress diagram natin, summation ng Fx equals 0. So we have here tension ay equal sa CS plus CC. Okay? Okay, so using this equation, makukuha nyo yung value ng A, which is yung ating depth ng compression block from the extreme compression fiber. And then we can calculate for the value of C. So by getting yung natin, A over beta sub 1, so yung C equals sa A over beta sub 1. And then yung next step dyan is to determine the Fs prime and Fs and check kung tama yung assumption natin. Kasi initially, we need to assume na yung Fs at saka Fs prime natin ay mag-yield. Okay? Then you need to also calculate for the value of strain to check kung siya ay nasa under ng tension control section siya, or under ba siya ng compression control section, or nandun sa transition. Okay? Now, after analyzing, and halimbawa, na-determine nyo na lahat ng parameters na yan, we can now calculate for the value of Mn, or Vmn pala, or yung ultimate moment capacity natin, which is manggagaling siya dun sa Vmn1 plus Mn2.
So, tatandaan itong MN1 ay manggagaling dun sa, initial natin na ano, yung para dun sa concrete at saka sa initial tension bars, and then ito yung para dun sa additional reinforcement natin sa compression and sa tension side. So, ang ginagawa ko dito ako nagmo-moment sa centroid ng tension bars para iisa lang yung gagawin ko, ano. So, para dun sa MN1 natin, ganito na lang yung gagawin niyo diyan. So, yung MN1 natin ay 0. Or CS or CC times D minus sa A over 2, and MN2 natin equals sa CS times sa D minus D prime. So, dito ay yung CC natin ay 0.85 F prime of C times A times B kung rectangle times sa D minus sa A over 2. While ito namang CS is AS FS prime pala. AS FS prime minus 0.85 F prime of C times sa D minus D prime. If ko-consider yung displaced concrete, ano. Lagay ko na lang dito, considering and, itong term na 'to can be ano, changed to AS prime, FS prime. So, this is AS prime dapat, ano. Kasi yun yung compression bars. AS prime, FS prime times D minus D prime. Ito, ay pag neglecting displaced concrete. Ayan. So, diyan natin kukuhanin yung mga values. So, para mas maintindihan niyo, mag-try na tayo ng example. So, ayan, dito nilagay ko yung procedure. So, yung procedure natin ng pag-a-analyze, you need to assume muna na equal to, then apply this formula, yung ginawa natin using statics. And then determine the value of C or yung depth ng compression block na, hindi pala, yan yung location ng neutral axis from the extreme compression fiber. Then, you need to calculate Fs prime and Fs and check if assumption is correct. Kasi pag mali yung assumption, we need to recompute the value of C and determine the new values of Fs prime and Fs. And then, pag okay na doon, napagtama na natin, we can now calculate the epsilon sub T or yung strain dun sa outermost layer ng reinforcement natin. And then, pwede na natin ma-compute yung value ng phi kung siya ay 0.9 ba or 0.65 or nasa between 0.65 to 0.9. Depende kung tension controlled siya, kung compression controlled, or kung nasa transition. Then saka pa natin mako-compute class yung ultimate moment capacity based on the results. So ito lang yung ating tatandaan. To determine the value of Fs prime, you need to use this formula and itong formula to for Fs. Okay? So ayan. Let's try some problems na. Okay, so let's start this problem na, no? So sabi sa problem, a simply supported rectangular beam has the following properties. So for the length, meron tayong 6 meters. So sa base naman ng ating or width ng ating beam, we have here 300. The effective depth of the beam is 500 mm, and yung D prime natin or yung location nung centroid ng ating compression steel reinforcement ay 60 from the extreme compression fiber. Okay? So D prime yung ginagamit natin doon na na symbol. So D prime is 60 mm. Yung D naman natin yun yung distance mula sa extreme compression fiber to the centroid of tension reinforcement, which is 500. Now we have here AS natin na 25 mm diameter bars. So walang binanggit kung ilang layer yan. So we need to assume na siya ay isang layer lang. Okay? So AS prime, 4 na 20 mm diameter bars. So we have here also yung 28-day compressive strength ng concrete natin, which is 28 megapascals, and yung steel strength natin or yung yield strength ng steel is 276 megapascals. So sabi sa problem, calculate the following using NSCP 2015. So neglect, ito yung term na neglect
Nabanggit ko yan kanina. So, neglect the displaced concrete. Okay? Ayan. So, for this problem, we are required to calculate the additional nominal moment capacity provided by the added reinforcements. Ibig sabihin yung additional reinforcement. 'Di ba nung nag-discuss ako before, yung ating actual diyan ay ganito. So, we have here yung ating para dun sa concrete. So, ito yung ating CC. And then yung para dun sa bakal dito, so we have here CS. Then para dun sa tension, meron tayo diyan T1, ito yung arrow, plus yung ating T2, which is equal dun sa total tension natin. Ano? So, ang tinutukoy dun, class, na additional nominal moment capacity is yung ating diniscuss kanina dito, which is yung ito ang ating Mn2, which is equal to CS times D minus D prime. So, sabi sa problem, neglecting displaced concrete. So, ito yung kailangan nating formula later sa pagsosolve niyan. Ano? Pero before yan, we need to calculate first, or we need to follow the procedure first. Ano? So, yan. So, ang gagawin natin dyan, using statics lang, ano? So, summation lang to ng Fx equals 0. So, we have here CC plus CS equals tension. Yan. Diyan lang natin kukuhanin yung value ng A. So, dito kasulat. So, copy ko lang to. Hindi. Dito na lang. So, yung ating CC, we need to assume muna. So, lagay natin yung based dun sa kanina. Assume or assuming Fs ay equals sa Fy and Fs prime ay equals sa Fy. So, we need to prove na tama yung assumption natin. Otherwise, kailangan mong i-recalculate yung value ng C. So, for the concrete compressive force dito na CC, so we have here 0.85. F prime of C times yung area ng concrete natin, which is equal dun sa AB, ano? Since tayo ay nagtatry ng rectangle. Plus yung ating CS, so AS prime, times, ito ay neglecting yung displaced concrete, so dito dapat ay Fs prime. Then equate natin siya sa AS Fy. Okay? So, yan yung ating gagawin na formula to calculate the value of A. So, substitute na natin yung values. So, we have here 0.85. F prime of C natin is 28. Then, A, which is yung unknown natin, and B natin is 300. Plus AS prime natin. So, given here yung 4 na 20. Ano? So, 4 na pi over 4 times 20 squared. Then, for our Fs prime, so, initially, we assumed na siya ay equal sa Fy, and then ipoprove na lang natin later. So, dito lalagay ko yung 276. Ito gagawin ko dapat tong Fy. Kasi inassume natin na Fy, ano. Okay, so sa kabilang side na equation, AS, so meron tayong 825. So 8 times pi over 4 times 25 squared times natin siya sa 276. Yan, so dito makukuha natin yung value ng A. So using your calculators, you can solve for this. So 0.85 28 then times lang natin sa x. Times natin sa 300. Plus, pwede nyo class i-shift solve na lang, if yun yung nyo. So, times 20 squared times 276. Equate natin siya sa 8 times pi over 4 times natin sa 25 squared. Then, times sa 276.
So, dito 'pag nagshi-shift solve ako, ginagawa ko na lang, dapat malapit kasi dun sa value ano. So, set ko siya sa 250 para kalahati ng 500, tingnan natin. Ayan, so lalabas dito is 103.2238. So, 'pag nagshi-shift solve ako nilalapit ko siya sa possible value ano, and ang nilapit ko siya sa 250 kasi baka malapit dun. Okay, so 'pag nakuha niyo na yung A, then we need to calculate for the value of C, which is equal to A over beta sub 1. So, yung ating 103.2238, i-di-divide niyo siya sa, 'di ba, F prime of C natin is 28, therefore yung ating beta sub 1 is 0.85. So, hindi niyo na kailangan i-compute si beta sub 1 pag 28 and below. So, divide ko na lang 'to by 0.85 and then makukuha natin si 121.4397. 4397. Next, ang next niyo gagawin, i-compute niyo na agad si Fs prime and Fs. Huwag niyo munang gagamitin or huwag niyo na munang i-co-compute si strain kasi sa pahuli na siya, ano. So, gawin muna natin si Fs prime, which is galing dun sa strain formula natin, yun yung 600 times C minus D prime over C. So, 600 times yung value ng C natin na 121, ito yon. Babawas natin yung D prime, which is itong 60. Then, divide natin siya dun sa C natin to get the value of Fs prime. Okay, so yan. Store ko lang to sa E and then ito. Yan, so we have here 303.5566 ano. And check dito, yung Fy natin is 276. Therefore, ito ay mas malaki sa Fy natin. Therefore, assumption is correct. Okay, so tama yung assumption natin dito sa Fs prime. Now, check natin kung mag-yield ba yung Fs. So, for Fs, 600 times sa D minus C over C yung formula natin based dun sa strain diagram niyan, ano? So, 600 times sa D natin, which is 500. Babawas natin yung computed value natin ng C, which is itong 121. Kinakopy ko na lang para mabilis. Divided by yung 121 natin uli. Yan. Yan. So, for our value of Fs, ito yung ating makukuha dyan. So, papalitan ko lang to. Yan, para mabilis. So, D minus C over C yan. So, 500 minus sa yung value ng C natin kanina na na-compute yung 121. Ano? So, we have here 1870. Yan, kitang-kita naman. Sobrang laki. 0.3615. Which is talagang mas malaki siya sa Fy. So, therefore, correct yung assumption natin. And then, we can now proceed with the next or to the next step. Ano? So, ayan. Pagka na-prove na natin yan, tama na yan. Wala na tayong gagawin dyan. So, ibig sabihin, tama yung value ng C natin. Okay tayo dito. So, this is in millimeters, ha. So, next step na natin dyan is to determine the strain. Kasi, kailangan natin ma-check kung siya ba ay tension controlled or not. So, para ma-compute natin yung strain, so we have here 0.003 times D sub T minus C.
over C. Okay? So, 0.003, ita-times natin siya dun sa D sub T natin. So, sa problem na 'to, wala tayong D sub T kasi hindi naman nabanggit kung ilang layer. So, wala tayong pagkukuhanan ng D sub T. So, yan ay yung D sub T na gagamitin natin ay equal na rin sa D dito sa problem na 'to, ano. So, 500 minus yung C natin na 121, then di-divide natin siya sa 121.4397, okay? Yan. And then makukuha niyo na class yung epsilon sub T. Yan, 'pag na-compute natin yan, check ko lang kung nandito. Ayan, so 0.003 times natin sa 500 minus yung sagot natin sa A, then divide natin sa A. Yan. Yung A yung ating value ng yung 121 point ano ha, check natin kung tama. Ayan, ito yun. Yan. So we have here 0.00935. Yan. Kung mapapansin nyo, malaking-malaki siya dun sa 0.005. Therefore, this is tension controlled. Okay? So tension controlled section siya. Yan. Ibig sabihin, use phi equals 0.9. Yan. So, pag nakuha nyo na yung strain, nakuha nyo na yung phi, we can now calculate for the value of ultimate moment capacity. Pero, dito sa problem, ang unang pinapakuha is yung ating MN2. So, unahin natin yung MN2. Okay, so yung MN2, if yun ang kukuhanin natin, lagay ko dito, neglecting displaced concrete. So, yung ating MN2 ay equal sa S prime Fs prime times T minus T prime. Ngayon, you have to check kasi itong term na to, no, if Fs prime ay greater than or equal sa Fy, you need to use Fy para sa Fs prime natin. Ano, so sa problem na to, nag-yield ba or hindi yung ating Fs prime? So, based dito siya ay nag-yield. Ano? Therefore, we need to use this formula. Yung As prime natin, yung Fs prime natin magiging Fy. Okay? Yan. So, this is Fy. Yan. So, solve na natin yung MN2. So, for the value of MN2, S prime natin is, check natin yung value ng ano, kung ilang bakal to. 4 na 20. Okay? So, ito yung gagamitin natin. So, 4 na 20 times yung Fy natin na 276. Okay? Ayan. So, ito yung ating As prime. Ito yung ating Fy. Then, ta-times natin siya sa D minus D over, D minus D prime pala. So, 500 minus 60. So, dito makukuha na natin yung value ng MN2 and divide nyo ito sa 1 million pala. 10 to the 6. Yan. So, MN2. So, 4 na 20. Yan. So, dito makukuha nyo yung 152.606. Kilonewton meter. Okay?
Yan, so double check ko lang, AS, then dito meron tayong FY, then AS prime pala yan. So 500 minus sa 60, then divide natin sa 1 times 10 to the 6. So ito yung sagot natin for letter A. So ito yung ating sagot. Now, for the next problem, calculate the ultimate moment capacity of the beam. So we need to get the value of Mn1. Okay, so for Mn1, ito yung sa 0.85 F prime of C AB times sa D minus sa A over 2. So guys, take note, pag kuha kayo ng ultimate moment capacity, kailangan ang i-consider nyo na yung magma-moment kayo sa centroid ng reinforcement sa ilalim. Dito na kayo mag-moment. No? So para makuha nyo yung Mn1 dyan, para consistent. Tapos yung moment dun sa kabila, yung Mn2. Yung para dito tsaka dito. Okay? So yun yung pinakamadaling way. Para common point yung common point yung ating papagkuhanan ng bending moment. Yan. Kasi pag ang ginawa nyo ay yung tension 2, baka ito ang gamitin nyo. So, kukunin mo pa yung AS2. So, hassle yun. Ano? Okay, so for this one, kunin lang natin dito yung values. So, 0.85, F prime of C natin is 28. Then for our value of A, kunin ko lang siya dito sa yan, itong 103.2238. So, yan yung ating value ng A na na-compute kanina. Then for our B, ito ay 300. Then D natin is 500 minus yung ating 103.2238. Divide natin siya sa 2. Then all over 10 to the 6 na lang. Or 1 million. Yan. So for our value of Mn1, palagay lang natin yan sa calculator. So 0.85 times 28, times natin sa 103.2238 times 300, times natin sa 500 minus sa 103.2238 divided by 2. Yan. Divide natin sa 1 million. And then makukuha nyo na dito class yung 330.47. Yan. So Mn1 pa lang yan. Now to calculate the ultimate moment capacity, kailangan yung Pmn, which is equal dun sa V times sa Mn1 plus Mn2. So add lang natin. No? So Pmn ay equal sa 0.9 times yung Mn1 natin kanina, 330.47. Then add natin yung 152.606. Yan. So for our Pmn, makukuha nyo dito class yung sagot natin. So add ko lang tong 152.606. Then times natin sa 0.9. Yan. So we have here 434.768 kilonewton meter. And then yan na yung sagot natin for letter B. Now for the last problem, ang tinatanong na dito is maximum ultimate uniform load that the beam can carry. Therefore, drawing natin yung beam para mas maintindihan nyo. Drawing natin yung beam. So let's say ito yung beam natin. Ito yung ating supports. Yung beam daw magdadala daw ng uniform load, which is ganito yan. And gusto natin makuha yung maximum na uniform load na kaya niyang dalhin.
maximum ultimate uniform load. So para malaman natin yon, you need to determine first ano yung maximum bending moment dito sa beam na to. Kasi nandun yung critical, nandun yung maximum natin na pwedeng ilagay. Or doon natin i-equate yung VMN natin. Doon manggagaling yung MU natin. So, natutunan natin nung structural theory at saka kahit pala nung strength of materials na yung maximum moment ay nandito sa pinaka gitna nung span. So, if this is 6 meters, diba, yung MU max natin is WUL squared over 8. So, yan yung i-equate natin dito sa VMN. Okay, so, for letter C, MU ay equal sa VMN. Okay, so MU natin, yun yung ating MU max, which is equal to WUL squared over 8. Then equate natin dun sa value ng PMN na 434.768. Okay, so WU times 6 squared over 8. Equate natin dito. So makuha natin yung value ng WU. Ito yung maximum na WU na pwede nating gamitin. So 434.768. Yan. So we have here 96.6151. Double check ko lang So 434.768 times natin sa 8, divide natin sa 6 squared. So here we have 96.6151. Kilonewton per meter to. So ito yung maximum natin na load na pwedeng ilagay para kayanin nung beam natin. So this is your answer for letter C. Ayan. So see you sa next video natin. Thank you guys.